We will stay here just for tonight. Nagpabook na ako ng hotel sa Manila. Doon na muna kami hanggat inaasikaso kong pag-alis namin ni Liam. Sagot ni Chloe na ikinatango nito. Ganun ba? So, ito na pala talaga ulit ang una at huling pagkikita natin after many years. But seriously, I'm really happy to see you again. Seryosong sabi ni Troy. Me too, I'm really happy to see you again. Kahit na saglit na oras lang. Kung pwede lang tayo mag-usap ng buong maghapon, ginawa ko na. Ang kaso, hindi na tayo gaya ng dati. Masyado na tayong madaming iniintindi sa buhay. Makahulog ang sabi ni Chloe. Ginulo ni Troy ang buhok ni Chloe. Kagaya ng palagi niyang ginagawa noon dito, na tila ibig niyang iparating na naiintindihan niya. Ano ka ba? Nauunawaan naman kita. So, paano ba yan? Hanggang sa muli na lang nating pagkikita? Nakangiting paalam ni Troy. Oo, hanggang sa muli. Paalam na rin ni Chloe at tuluyan na siyang pumasok sa loob. Samantala wala siyang kamalay-malay na kanina pa pala sila pinapanood ni Lance mula sa malayo habang nakasakay sa black tinted netong sasakyan. Kanina pa rin siya nilulukob ng matinding selos habang nakakuyuman dalawa niyang mga palad. Nanlilisik ang mga matang nakatitig sa lalaking si Troy. Gustong-gusto niya nang sugudin ito at paulan na ng suntok sa muka dahil sa galit na kanyang nararamdaman sa mga oras na to. Ngunit pilit niyang pinakalma ang sarili dahil ayaw niya nang madagdagan pa ang pagkamuhi ni Chloe sa kanya. Sinundan ng masamang tingin ni Lance ang palabas ng si Troy mula sa loob ng bakuran ng bahay ng mga magulang ni Chloe. Mas naiinis pa siya nang makitang nakangiti ito, na tila ang saya-saya nitong nasolo ang kanyang asawa. Hindi niya na napigilan ang sarili. Kaya otomatikong napalabas na siya mula sa kanyang sasakyan at sinalubong niya ito ng isang malakas na suntok sa muka na siyang ikinatumba nito. Stay away from my wife! Banta ni Lance habang diretsong nakatingin sa napahiga nitong figura. Gulat na napatitig si Troy sa galit na mukha ni Lance dahil hindi niya inaasahang bigla-bigla na lang itong lilitaw mula sa kung saan. Kaya naman galit din siyang napatayo at malakas din niyang sinuntok si Lance sa mukha bilang pagganti. Gago ka! Sigaw ni Troy at akmang susuntukin niyang muli si Lance nang maunahan kaagad siya nito na siyang ikinatumba niyang muli sa pangalawang pagkakataon. How dare you touch my wife? Gulat na sigaw din ni Lance. Sumilay ang nakakalokong ngisi sa mukha ni Troy. Sabay ispit niya ng dugo mula sa kanyang bibig na dulot ng pagkakasuntok ni Lance sa kanya. Your wife? Pwes, hindi na ngayon. Simula nang lokohin mong mag-ina mo. Dapat ka lang talagang iwan dahil isa kang malaking gago. Galit ding sigaw ni Troy na mas lalong nagpasidhi sa galit ni Lance. 5 years later. Ma'am Chloe, hindi pa po ba kayo uuwi? Tanong ng isang staff ni Chloe na si Delia. Mauna ka na, may tatapusin lang ako. Sagot ni Chloe na ikinatango lang nito at lumabas na ng kanyang office. Naisipan ni Chloe na magtayo ng sarili niyang restaurant na pinangalanan niyang CJ's Cuisine, gamit ang initials nila ni Liam. Noong una ay gusto niya na lang sanang bumalik sa pagiging flight attendant. Ngunit naisip niya na mas mapapalayo siya kay Liam at mawawalan siya ng oras dito dahil dadalawa na nga lang sila at saktong malayo pa sila sa kanilang pamilya. Kaya naisipan niya na lang na magtayo ng business. At least hindi niya mapapabayaan ang kanyang anak. Napaangat siya ng tingin sa may pintuan nang may biglang kumatok dito. Kaya sandali niyang itinigil ang kanyang ginagawa. Come in, sabi ni Chloe mula sa tao sa labas, kaya agad na nagbukas ang pinto. Bumungad sa kanyang kanilang cook na si Maurice, na parang pinagsakluban ng langit at lupa ang muka, kaya tinapunan niya ito ng nagtatanong na tingin. What's wrong? Kunot noong tanong ni Chloe at sinundan niya ito ng tingin habang papalapit ito sa kanya. Ma'am, baka pwedeng kayo na pong mag-handle ng customer complaints. May babae po sa dining na nagwawala dahil lang sa pagkaing niluto ko. Sumbong ng cook, sabay kamot sa ulo. Nasaan si Manager Mina? Siya dapat ang humarap dyan, hindi ba? Ano ba kasing hinain mo sa customer? Magkakasunod na tanong ni Chloe. Si Manager Mina po kausap na yung customer, pero ayaw pa rin tumigil. Tungkol naman po sa pagkain, wala naman daw pong problema, sabi ng iba pa nating customer na umorder din ang kagaya ng sa kanya. Paliwanag ng cook. Wala nang sinayang na oras si Chloe
At kaagad nang tumayo at naglakad palabas ng office, kasunod ang cook. Pababa pa lang sila ng hagdanan. Dinig na dinig niya ang boses ng isang Pilipina na panay ang sigaw. Kaagad niyang binilisan ang paglalakad at nawindang siya sa naabutan. Pinagbuhatan ni customer ng kamay ang empleyado niyang si Mina, na manager ng restaurant na kanyang pagmamay-ari. Kaya mabilis niyang nilapitan ng mga ito. "Hey woman!" Sigaw ni Chloe sa customer. Nang tuluyan na siyang makalapit kaya naman napalingon ito sa gawin niya. "Sino ka naman?" Mataray na tanong ng babae. At tiningnan siya ni Chloe mula ulo hanggang paa, sabay taas ng kilay. "Ako lang naman ang may-ari nitong lugar na pinag-iiskandaluhan mo. At anong karapatan mong manakit ng empleyado ko?" Matapang na pagpapakilala ni Chloe, ngunit hindi man lang ito natinag at nagawa pa siyang ngisihan. "Oh, the owner. I have complaints about lang naman sa hindi masasarap ang pagkain nyo rito. Tapos ay hindi pa magandang service." Walang modong sigaw ng babae, ngunit pilit na pinakalma ni Chloe ang sarili. "Ma'am, hindi yan rason para mag-eskandalo kayo rito at manakit ng tao. Pwede nyo kami kausapin ng maayos at mag-refund request na lang para maiwasan natin ang ganitong kaguluhan," sabi ni Chloe sa mahinahon niyang boses, ngunit tila ayaw talagang makisama ng babae. "Gagawin kong gusto kong gawin at sasabihin kong gusto kong sabihin. Wala akong pakailam kahit na ikaw pang may-ari nitong restaurant na to." Bulyaw ng babae kay Chloe, kaya mariin itong napapikit. "Pwes wala rin akong pakailam kung customer kita. Makakaalis ka na at baka hindi kita matansya." Pagtataboy ni Chloe na may kasamang pagbabanta na mas lalo lang nitong ikinagalit. "Tinatakot mo ba ako? No one's there to talk to me like that. Do you know who I am? I'm Hazel Delmore." Galit na sabi ng babae, ngunit tinaasan lamang siya ng kilay ni Chloe. "Hindi kita tinatakot, ma'am. Sinasabi ko lang ang posibleng mangyari kapag hindi pa kayo tumigil. At isa pa, kung isa ka man kilalang tao, sana magkaroon ka ng hiya sa katawan," sabi ni Chloe kaya sinamaan siya nito ng tingin. "How dare!" Hindi na naituloy ni Hazel ang sanang sasabihin nang magsalita ulit si Chloe. "Ma'am, I'm not interested to know you. Wala akong panahon para kilalanin ka kung sino ka man. Ang gusto lang naming lahat dito, umalis ka at huwag ka nang babalik pa. Understood?" Sabi ni Chloe na nagsilbing insulto para rito. "You bitch!" Sigaw ni Hazel at akmang susugudin niya na sana si Chloe nang bigla itong magsalita na ikinatigil niya. "Sige, isang lapat lang ng kamay mo sa akin. Sisiguraduhin kong wala ka nang magagamit." Pagbabanta ni Chloe na ikinatulala nito. "Guard, take this lady out of here, now!" Sigaw na utos ni Chloe sa guard at agad naman siyang sinunod nito. "Don't touch me! Kaya kong maglakad lumabas mag-isa!" Galit na sigaw din ni Hazel sa guard nang akma siya nitong hahawakan sabay binalingan niya si Chloe. "Magkikita pa tayo at tandaan mong araw na to!" Panta ni Hazel kay Chloe. Sabay talikod at padabog na siyang naglakad palabas ng restaurant. Nagpalakpakan ng mga staff ng restaurant na pinangungunahan ni Mina at ng cook na si Maurice. Pati na rin ang iba pa niyang mga loyal customers ay nagsipalakpakan din na parang tuwang-tuwa sila sa nangyari. Ngunit tinaasan lang ng kilay ni Chloe ang kanyang mga staffs. Naglakad siya papalapit sa mga ito at isa-isa niyang tiningnan ng mga ito na ikinayup-yup nila. "Sa office tayo mamayang closing time, lahat kayo," utos ni Chloe gamit ang mababa niyang boses, kaya napalunok na lang sila. Tumangulang ang mga ito saka siya naglakad patungong hagdanan, pabalik sa kanyang office. Nasapo niya ang kanyang ulo dahil bigla itong sumakit at mabuti na lang talaga napigilan niya ang sarili kanina. Sa dami niya ng nakakasalamuhang tao na mayroong mga magagaspang na ugali, ay ito na ang pinakamababaw na taong nakaharap niya. Gusto niya na sanang ipahinga ang isip niya, ngunit dumagdag pang eksena kanina. Mabilis na lumipas ang oras hanggang sa mag-closing time na. Nakauwi na kanina pang mga empleyado niyang opening shift at ang naiwan na lang ay ang mga closing. Ilang sandali lang nakarinig na siya ng mahihinang katok mula sa labas ng pinto ng office at alam niya ng mga empleyado niya ito. "Pumasok na kayo. Bukas yan," sabi ni Chloe kaya agad itong nagbukas at pumasok na ang kanyang mga staffs. "Maupo kayo dyan.
Utos ni Chloe habang nakaturan sa dalawang mahabang bakanting sofa at naupo na sila. Tumayo si Chloe sa harapan nila at pinakatitigan niyang mabuti isa-isa ang kanyang 7 empleyado na naririto. Tell me the whole story about the incident a while ago. Seryosong sabi ni Chloe. Sabay nagtaas ng kamay si Mina upang siya na ang unang magsalita. Ma'am, we apologize for what happened. Pero yung customer talaga kanina ang may fault. Lahat na ng request niya, ibinigay namin. Pero ang ending, mas nagalit pa siya imbis na magpasalamat. Paliwanag ni Mina. She said that our foods and services are for. How can you explain that? Tanong ni Chloe. At ang sunod naman nagsalita ay ang cook na si Maurice. Ma'am, sa tagal ko nagtrabaho dito, siya lang ang bukod tanging nagreklamo sa luto ko. Depensa ng cook. Tama si Maurice, ma'am. We offered her our best service. Sadyang may attitude lang po talaga si customer. Sabi naman ni Mina. Sandaling hindi muna nagsalita si Chloe. Naniniwala naman siya sa paliwanag ng mga ito. At alam niyang professional sila pagdating sa trabaho. Kaya ako kayo pinatawag, hindi para pagalitan. Normal lang na alamin ko kung ano talagang nangyari dahil I'm the owner and everything here is my responsibility. Kaya ako inaalam. Sabi ni Chloe na ikinahinga nila ng maluwag. Next time kapag ganoong klase ng customer, matuto kayong ipagtanggol ang sarili nyo. Kapag alam nyong mali sila, let them know your boundaries. Pangaral ni Chloe na tila may pinaguhugutan. Sir, nalaman na po namin kung nasaan ang exact location ng mag-ina ninyo. Sabi ng isa sa inatasang tauhan ni Lance para hanapin sila. Ipadala mo sa akin lahat ng nakalap mong impormasyon ngayon na mismo. Utos ni Lance mula sa kabilang linya. Sabay binabaan niya ito ng tawag. Kasalukuyan siyang mag-isang umiinom ng beer sa living room ng kanyang condo unit. Simula na magkahiwalay sila ni Chloe at nalaman niyang umalis pala ng bansa ang mga ito. Doon niya napabayaan ang kanyang sarili. Kahit ultimo pag-aahit ng balbas hindi niya na magawa dahil sa labis na depresyon at stress dulot ng pag-iwan sa kanya ng kanyang mag-ina. Sa loob ng nakalipas na 5 taon, tanging kina Chloe at Liam niya lang ginugol ang oras niya para mahanap ang mga ito. Ngunit kay galing din talagang magtago ni Chloe. Dahil sa tinagal-tagal ng paghahanap niya, ngayon niya lang sila natagpuan. Sa US lang pala ito naglalagi at nagtayo ng sariling negosyo doon. Kung iisipin mo kang hindi na talaga siya kailangan ng mag-ina niya dahil namumuhay ng mga ito sa sariling sikap na wala ang tulong niya. Pero gayon pa man, may karapatan pa rin siya bilang isang ama sa kanyang anak na si Liam. At balibalik ta rin man ng mundo'y legal niya pa ring asawa si Chloe. Dahil hindi naman siya pumayag sa annulment na gusto nitong mangyari noon. Muli niyang tinungga ang hawak niyang beer. Sabay na padakong tingin niya sa pinto nang biglang may mag-doorbell mula sa labas. Gegewang-gewang siyang tumayo dahil kanina pa siya may tama ng alak. At bahagya na rin siyang nahihilo dahil wala pa ulit siyang maayos na tulog. Agad niyang binuksan ang pinto at bumungad sa kanyang babaeng bayarang si Tanya. Suot ang asul na dress, na hapit na hapit. What are you doing here, woman? Kunot noong tanong ni Lance na may pagtataka sa muka. Hindi siya nito pinansin at sa halip dire-diretso lang itong pumasok sa loob ng kondo niya nang wala man lang pasabi. Did I give you permission to come in? Galit na sigaw ni Lance, ngunit tiningnan lang siya nito at feel at home na naupo sa sofa. Sinadya nitong ilahad sa harap ni Lance ang makikinis at mapuputi niyang mga hita. Ngunit wala naman itong epekto sa kanya kahit na anong subok nitong akitin siya. Nandito ako para painitin ang gabi mo. Ayaw mo ba? Patanong na sagot ni Tanya na may kasamang pangaakit habang nakatingin ng malagkit kay Lance. Get out! Utos ni Lance sa babae, ngunit hindi ito sumunod at nginitian lamang siya nito. Naibig iparating na wala siyang pakailam at hindi siya aalis. Palagi mo na lang akong pinagtatabuyan. Hindi ka ba naaakit sa akin? Alam mo, ikaw lang ang lalaking kilala ko na hindi ko nakikitaan ng interes. Pagdating sa akin, nakakatampo ka. Ako na nga to lumalapit sa'yo, ayaw mo pa? Sabi ni Tanya habang nakapout. Sino ka ba sa tingin mo? I just met you in the club. Hindi nga kita hinawakan o tiningnan man lang. Sabi ni Lance at napahawak sa sariling sentido. Did you forget how you kissed me? I really like the way you kissed me down there. Sabi ni Tanya habang nakakagat labi at nakatingin sa sariling ibaba niya na ikinagulat naman ni Lance. I kissed you?
Gulantang na tanong ni Lance habang nanlalaki ang mga mata niyang tiningnan ito. Yes, sayang nga lang dahil walang nangyari sa atin na mapagtanto mong hindi pala akong asawa mo. Sagot ni Tanya na ikinatigil ni Lance. How did you know my wife? Did I mention her name? Kunot noong tanong ni Lance habang nakatingin pa rin sa mukha nito. Another yes. You keep on saying your wife's name. Chloe, right? Ang akala mo siguro ako siya, nakahalikan mo that time. Sabi ni Tanya at mapait na ngumiti. Aalis ka ba o kakalad ka rin kita palabas? Tanong ni Lance gamit ang malalim niyang boses na ikinapalis ng ngiti ng babae. I saw the pain in your eyes nang banggitin ko ang pangalan niya. Bakit pa kayo naghiwalay? Ay siguro ng babae ka no? O baka siya yung nanlalaki? Mapang-asar na tanong ni Tanya kaya naman naikuyom ni Lance ang dalawa niyang mga palad. Shut up! Wala kang alam. Sigaw ni Lance nang biglang umusbong ang galit niya. Kaya nga ako nagtatanong kasi wala akong alam. Pwede ikwento mo para lang may idea ako? Painosenteng sabi ni Tanya. Ngunit nakangisi ng nakakaasar. Tinapunan ito ni Lance nang nagtatanong niyang mga mata na tila nahihibang na ito. Ibang klase kang babae ka. We're not even close. Don't you ever ask my personal matter. Bulyaw ni Lance na bigla nitong ikinapitlag. Kanina ka pa sigaw na sigaw dyan. Hindi naman ako bingi Reklamo ni Tanya gamit ang mataas niya ring boses na ikinataas ng kilay ni Lance. Pwede ba? Bumalik ka na lang sa club na pinanggalingan mo. Wala kang mapapala sa akin. Maghanap ka na lang ng ibang lalaking mapeperahan mo. Pagtataboy ni Lance na ikinatigil nito. Mapeperahan? Mukha bang pera lang ang habol ko sa'yo? Gusto lang naman kitang kaibiganin. Masama ba yun? Angil ni Tanya na pagak na ikinatawa ni Lance. Bakit? Hindi ba? At anong gustong kaibiganin ang pinagsasabi mo? Mukha bang gusto kitang maging kaibigan sa lagay kong to? Sabi ni Lance na may pagkasarkastiko. Galit na napatayo si Tanya mula sa kanyang kinauupuan at pinakatitigan mabuti si Lance. Gusto lang naman kitang pasayahin dahil halatang mabigat ang problemang dinadala mo. Kakairita ka. Hindi ko naman kailangan ng pera mo dahil meron din ako niyan. Galit na sabi ni Tanya. Wow, if I'm not mistaken, bayarang babae ka hindi ba? I saw you with my brother while you two were making out. And after that, he threw you a check. Giit ni Lance na nakapagpatahimik dito. Stay away from me. Kapatid ko na lang kalantariin mo. Wag na ako dahil may asawa na ako. Ayoko nang ulitin pang nagawa kong magkamali noon. Sabi ni Lance na ikinakunot ng noon ni Tanya. Magkamali noon? Ibig sabihin you cheated on your wife's back. Wow, ikaw naman pala talaga itong may kasalanan. Nanguusig na sabi ni Tanya. Ilang beses ko bang sasabihin na huwag kang manghimasok sa buhay ko? Muling sigaw ni Lance kaya nasapon ni Tanya ang kanyang magkabilang tenga. Nakasigaw ka na naman. Ang hilig mo sumigaw, katapat mo lang naman ako Huwag ka na mag-alala dahil hindi na kita pipilitin kung ayaw mo talaga akong sipingan. Bulyaw ni Tanya na ikinatigil ni Lance. Kaya lang naman ako pumarito para alamin kung talagang asawa mo yun nabanggit mo sa akin nung nasa club tayo. Don't worry, hindi ako napatol sa may sabit. Sa binata lang. Sabi ni Tanya na ikinahinga na nito ng maluwag. Oh, ano pang ginagawa mo rito? Umalis ka na! Muling pagtataboy ni Lance dito. Pwede bang maya-maya lang ng konti? Kagagaling ko lang kasi sa fight. Diyan sa katabing condo unit, medyo masakit pa talaga ang gitnang bahagi ko. Sobrang... Ay, grabe yung customer kanina. Sabi ni Tanya na siyang ikinalaglag ng panga ni Lance dahil sa gulat. You? Hindi na naituloy ni Lance ang sanang sasabihin niya na magsalita ito ulit. Ayan, sigaw ka na naman. Sabi ng sandali lang at magpahinga lang naman ako sandali. Huwag ka mag-alala, hindi na kita kukulitin. Inaasar lang naman kasi kita kanina, pikon ka agad. Sabi ni Tanya sabay irap dito. You're crazy bitch. Tanging yun na lang ang nasabi ni Lance. Sabay na paupo sa tapat nito, habang sapong nananakit niyang ulo. Paano ka babalikan ng asawa mo kung ganyan ang itsura mo? You look messed up. Pangungot niya ni Tanya. Kaya sinamaan siya ng tingin ni Lance.
tumahimik ka. Saway ni Lance kaya ikinatawa lang nito. Patungo si Chloe sa kusina ng restaurant para mag-check and observe ng galawan ng kanyang mga staff sa loob nito. At naabutan niyang abala sila sa kani-kanilang ginagawa. Hindi agad napansin ng mga itong presensya niya. Kaya dire-diretso lang siyang pinagmasdan kung paano sila kumilos at magtrabaho. Karamihan sa mga empleyado niya ay Pilipino. Meron din mga ibang lahi na marunong umintindi ng Tagalog. Minsan lang siya bumaba rito. Kaya ganun na lang ang gulat nila nang mapansin na siya ng mga ito at sabay-sabay na bumati. Nginitian niya lamang ang mga ito bilang pagtugon. Isipin niyo wala ako rito para hindi kayo mailang. It's just an inspection day. Sabi ni Chloe ngunit mas lalo lang atang nailang ang mga ito. Biglaan naman po ata ang inspection day niyo, ma'am. Biro ng isang staff kay Chloe. Naisipan ko lang kayong bisitahin dito after what happened yesterday. Sabi ni Chloe na nakapagpatahimik na sa lahat at wala na nagsalita pa. Nilibot ni Chloe ang bawat sulok ng kusinang ginagalawan nila at may bigla siyang naspatan na hindi kaaya-aya sa paningin. Saan niya nilalagay ang waste kagaya nitong bulok na gulay? Halo-halo ang nasa trash can at nangangamoy na rin. How can you explain this? Napabanas na tanong ni Chloe. Ma'am, inaayos at nililinis naman po namin yan tuwing closing time. Sagot ng isa. Every closing time? Are you sure? Mukhang noong nakaraan pa tong ganitong nakatiwangwang. Aware ba talaga kayo nasa food industry tayo? Ang dumi! Inis na sabi ni Chloe. Sabay sipa niya sa trash can. Napahinto ang lahat dahil sa gulat sa naging aksyon ni Chloe. Kaya napayuko na lang ang iba at nagpatuloy muli sa kani-kanilang ginagawa. Everybody listen. Habang may ginagawa kayo, lawakan yung mga pandinig nyo sa mga sasabihin ko. Ang dami nyo rito, ni isa wala man lang makamaintain ng cleanliness. Baka sa susunod reklamo na tayo dahil madumi ang siniserve natin. Pagalit ni Chloe sa lahat. Ma'am, sorry, wala na po kasing time, sobrang dami po kasing customer. Sagot ng manager na si Mina, na siyang ikinakunot ng noon ni Chloe. Dahilan bang madaming customer para hindi kayo makapaglinis? You're the one who's in charge of maintaining everything. Pero hindi mo ginagawa ng maayos ang trabaho mo. Sermon ni Chloe kaya napayuko na lang ito. Kung hindi pa ako mapapadpad dito, hindi ko pa makikita ang galawan yung lahat. This is my restaurant. So kasiraan ko ang kapabayaan ninyo. Remember this. Ang kapabayaan ng isa ay kapabayaan ng lahat. Kapag bumagsak ang restaurant dahil lang sa ganitong reason, kayo rin ang mawawalan ng trabaho kaya ayusin ninyo. Muling pagalit ni Chloe sabay tumalikod na at lumabas. Tumako siya sa lobby ng restaurant at pumasok sa cashier area para i-monitor naman ang sales. Naabutan niya si Delia na abala sa pagbibilang at saktong patapos na ito nang makita siya. Ma'am, nandyan pala kayo. Gulat na sabi ni Delia na mapansin niya ng presensya ni Chloe habang sapong sariling dibdib. Hindi na talaga kayo sanay makitang naglilibot ako, sabi ni Chloe sabay nginitian ito. Opo ma'am, huli ata kayong nag-inspect sa amin ay last month pa po. Malumanay na boses na sabi nito. Ngayon mapapadalas na ulit dahil nitong mga nakaraan napapadalas ang complaints ng mga customers natin. Sabi ni Chloe at dumako siya sa kaha at binuksan ito. Naku, siguradong mas nagulat po ang mga nasa cuisine area, sabi ni Delia. Yes, gulat nga silang nakita ako. Actually, katatapos ko lang silang pagalitan dahil sa pagpapabaya nila. Sabi naman ni Chloe. Mga pagod na rin po kasi talaga sila, ma'am. After nang nakaka-pressure na buong araw nila sa kusina. Sabi ni Delia na tila ipinagtatanggol ang mga ito. Naiintindihan ko naman sila. Ang kaso kailangan din nilang pagtuunan ng mga maliliit na bagay. Hindi yung basta na lang sila makakilos. Katwiran ni Chloe. May point po kayo, ma'am. Pagsang-ayon nito. Ikaw, kamusta ka naman dito? Gusto mong mag-hire pa ako ng isa pang cashier? Naisip kong solo ka nga lang pala. Tanong ni Chloe ngunit umiling lang ito. Yakang-yaka, ma'am. Nandyan naman pong ilang waiters. Sila naman ang nagre-receive madalas ng payment ng customers. Sa kanila ibibigay sa akin at after nun ako nang bahala. Sagot ni Delia. Kung sa bagay, hindi naman masyadong mabigat ang trabaho mo rito bilang cashier. Pero sabihin mo kapag nahihirapan ka na at pwede naman tayong mag-hire.
Sabi ni Chloe sa malambing niyang boses. Ang bait niyo po sa akin, ma'am. Samantalang kanina rinig po dito ang pagpapagalit niyo sa kitchen staffs. Nahihiyang sabi ni Delia na pagak namang ikinatawa ni Chloe. Pantay naman ang tingin ko sa inyong lahat. Maliban na lang kung may nagawa kayong hindi kaaya-aya para sa akin. Doon tayo mag-aaway. Sabi ni Chloe na may paglilinaw. Mabuti na lang po talaga sa inyo kami napunta. Bukod sa mabait at maganda pa, pero masamang magagalit. Biro ni Delia na ikinatawang muli ni Chloe. Bolera, bumalik ka na nga lang sa trabaho. Sige na, dito ka na sa harap ng kaha, maiwan na kita. So far wala naman ako nakitang ikagagalit ko sa'yo, kaya ligtas ka. Sabi ni Chloe na siyang ikinatawa rin nito. Sige po, ma'am. Sabi ni Delia sabay kaway dito. Dumako naman si Chloe sa dining ng restaurant at naupo siya sa silya ng table for two at pasimple niya pang sinanya sa mga waiter na huwag maingay at huwag ipahahalatang alam nila na siyang may-ari. Humakto siya na parang isang customer habang nag-oobserba sa kanyang paligid. Naisipan niyang kunin ang kanyang cellphone para tawagan at kamustahin ang anak niyang nasa bahay kasama ng tagapag-alaga na inihire niya. Noong unay nakukuli pa siya kung kukuha ba talaga siya ng tagapag-alaga, ngunit sa huli kinailangan din naman niya dahil wala siyang choice. Pilit niyang iwinaksi sa kanyang isipan ang trauma ng idinulot ni Lance at Amanda sa kanya noon. At sinubukan niya magtiwala muli sa tao dahil wala naman siyang ibang pwedeng pag-iwanan ng anak niya habang abala siya sa pagpapatakbo ng negosyo.